Good day mga kapispan, backyard, sustainable hobby. Napakarami pong inquiry ang natanggap ko sa aking inbox sa messenger. Nagtatanong po kung bakit malinaw ang tubig sa aking pispan, kung paano ko daw ba ginawa ang aking DIY filtration system. Since Sunday ngayon, walang pasok, gagawin po natin ng video para ma-explain ko po sa inyo ng mabuti. Tara, umpisahan na natin. Nakita niyo po yung pipe, yung tubo na nasa gitna. Yun ang humihigop ng mga solid waste sa ilalim ng pan papuntang mechanical filter. Tara, punta tayo sa mechanical filter. Bali, itong 2 drum na ito ang mechanical filter at ang 2 Trascan naman ang biofilter. Bali, from pan, ito siya, dumadaloy ang tubig by gravity fed papuntang mechanical filter. Ito, yan. Itong 6-inch pipe ay guide siya para mapunta ang solid waste pababa at mag-settle down ang mga solid waste sa ilalim. At ang light solid waste naman ay umaangat at dumadaloy siya dito papuntang second mechanical filter. At sa pangalawang mechanical filter na drum ay naglagay ako ng isang sako na maliit na para siyang medyas na sumasalo ng mga light heavy solid, ng mga light solid waste. Okay? At nandito rin ang submersible pump. Importante po na i-make sure po natin na malinis na ang tubig na pinapump papuntang biofilter para hindi ma-overpower ng bad bacteria ang good bacteria. At napaka-importante din po na kinokolekta natin ang heavy solid waste para hindi ito matunaw at humalo sa tubig, para hindi lumabo ang tubig na para tayong nagtimpla ng kape. Yun. And one thing po sa biofilter, hindi po natin dapat nililinis ang biofilter. Once a year or every 6 months or once a year, i-drain lang po natin ang biofilter para lumabas ang mga debris, para maganda ang flow ng tubig pabalik sa ating pispan. Pakita ko po sa inyo ang laman ng aking biofilter. Bali, ano siya, sa ilalim lava rock, tapos naglagay ako ng mga foam, mga sponges at lava rock ulit, mga sponges tulad nito. Yan. Eh, kung mapapansin niyo po, mataas siya para ang baksak ng tubig sa baba ay nag-create ng bubbles para may oxygen ang ating good bacteria. Kaya hindi na ako dapat maglagay ng aerator, ng aeration sa ilalim. At mas mataas ang tubo, mas malakas ang baksak, so mas maraming dissolved oxygen. Okay? Siya nga po pala, pag-usapan natin ng algae. Tatlong klase po ang algae. Carpet algae, ito yung algae na namumuo sa mga gilid ng ating pan at flooring.
Maganda po to. Very beneficial ang carpet algae. At ang pangalawang algae, ang string algae. Okay din po ang string algae. Bali nagbibigay sila ng DO, dissolved oxygen. At very beneficial po sila. At ang pangatlong algae ay ang soup algae, sabaw, soup algae. Itong algae na nagpapagreen ng ating tubig. Although okay din po siya, pero mas magandang maiwasan natin ang soup algae kasi nagiging verde ang tubig at nagpapalabo ng tubig at hindi natin ma-enjoy ang ating mga isda nang dahil sa napakalabo ng tubig at hindi natin na monitor ang ating mga alaga. So, paano ba maiwasan ang soup algae? Siyempre, dapat magdomina ang carpet algae at ang string algae at siyempre, dapat ma-establish ng mabuti ang biofilter. Kapag establish ang carpet algae, string algae at ang biofilter, no way na magdomina ang soup algae. Mawawala ang soup algae. Kaya napaka-importante po na maalagaan natin ang biofilter na kinokolekta ang mga solid waste para hindi ito matunaw at humalo sa biofilter. Ayan po, sana po ay may natutunan po kayo sa aking video na ito at nasagot ko ang mga question nyo kung bakit malinaw ang tubig ng aking fish pan. Yun lang po. Salamat po sa pag-watch ng aking video. Thank you.